Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, hala, PNP delikad na. Senator Bato nagsalita, General Torre walang kawala, PNP pepper spray, QJC sibak na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga kababayan, may i-share lang po ako. Patungkol po ito dito sa kumakalat. Nako, na picture mga kababayan ni President Bongbong Marcos Jr. Nakasama ang isang kumbaga pinaka-master ng mga master pagdating po sa Pogo mga kababayan. Ito, litrato ni umano ni President Bongbong Marcos Jr. kasama ang isang may-ari ng Pogo. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon ito. May mga kumakalat na mga litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier II. Sa isang press conference kanina, inilabas si Attorney Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tiu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang reaksyon ang Malacanang. So yan mga kababayan, ang tanong dito, dapat po bang imbestigahan ito ng senador, mga senador, or sa Senado, or sa Kongreso? Mga kababayan, dapat po bang imbestigahan na kung saan? Yung nagsabi na total ban yung Pogo dito sa Pilipinas ay may mga litrato na kasama ang mga di umano may-ari ng mga Pogo dito sa Pilipinas. Diba nung unang last week, may lumabas din na photo, litrato mga kababayan, na kung saan si First Lady Lisa Araneta Marcos din ay kasama, at si Atty. Topacio din ang naglabas nun sa mainstream media. Diba? Anong masasabi nyo dyan mga karibin natin? No? Mukhang kabaliktaran naman po ito. Doon sa for example, i-deny na naman po nila ito. Kasi yung una, dininay po nila, sinasabi na may nagpa-picture lang sa kanila at pinagbigyan rin naman nila yon. Pero dito mga kababayan, ano na naman kayang dahilan, no? Ang ibibigay nila sa publiko, no? Para i-explain nila itong litratong ito. Diba? Baka nagpa-picture lang din mga kababayan kasi ganun kasikat po ang ating presidente. Ngayon, ano pong implication nito? Pinatatanggal mo or pinababan mo lahat ng Pogo dito sa Pilipinas, pero ikaw may mga kaibigan kang mga Pogo owners. Diba? Baka, eto, opinion lang ito mga kababayan Baka lang naman, no? Baka gusto mong patahimikin yung iilan, para mapagbigyan yung iilan din. Ano sa palagay niyo po? Tungkol dito, kamakailan lang nang maglabas din si Topacio ng litrato ni PBBM kasama ni Cassandra Leong na inuugnay din sa iligal na Pogo. Si Topacio ang abogado ni Ong. Ayon sa kanya, nasa ospital pa rin ngayon si Ong dahil sa mental health issues kasunod ng anyay nakakatromang pambubuli sa kanya sa nakaraang House Squad Committee hearing. Nakararanas din daw ng breakdown si Ong. Dahil dito, hindi na raw kayang humarap ni Ong sa mga susunod na pagdinig. So yan mga karibin natin, anong masasabi nyo dito sa mga litrato na lumalabas ngayon sa mundo ng social media na kung saan kitang-kita naman masaya singsaya ni Alice Go ang mga pagmumukha nito. Nako. Well, anyway mga kababayan, eto sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ako nakakahiya talaga. Para bang napaka-traidor na pulis ka.
tinraidor mo yung babae. Babae pa! Galing sa likod, gaganunin mo ng paper spray na wala. Nagsasalita lang naman yun sa harap ng mga tao doon. Tapos, galing sa likod pa, with the element of treachery. I tell you, nakakahiya. Pulis yun. Tapos babae pa yung may edad pa na babae. Mas matanda sa kanya. Gaganunin niya galing sa likod. Tirahin ng paper spray. Tapos sipat siya kagad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. So ito mga kabayan, yung sinasabing delikado ang PNP. Bakit delikado po ang PNP mga kabayan? For example na lang, hindi naman natin lalahatin yung mga kapulisan natin. For example na lang, may mga ganitong klaseng PNP officers, no? Eto, junior officer pa lang ito. Paano pag naging general ang inayutak na ito mga kababayan? Ibig sabihin, it is become part of his pamumuhay na niya eh, 'di ba? Sa sa araw-araw na gagawin niya, magiging parte na po niya ang ganyang kalakaran sa kanyang buhay. 'Di ba? Babae pa naman pero ginanon niya. Sa patalikod pa. Gaya nga ng sinabi-sabi ni Senator Bato, trahidor kang, hinayutak ka. Bakit kung harapin niya? Ma'am, ano pang problema mo? Mag-usap tayo. Di ba? Magpakalalaki siya. Ang pangit talaga. Nakita ko yung video. Anak, galing sa likod. Gaganon niya yung babae. Tapos yung babae ganun-ganon na dahil tinira ng paper spray. Oh, pulis tayo. Bakit ganun na yung style ng ating pulis? Kahit na nabuburyong na kayo doon, kahit na agrabyado na kayo ng husto sa sitwasyon nyo doon, bakit? We are trained. Di ba? Be sure to update this committee sa kaso ng pulis na yon. Ako, I myself, I felt offended by that action. Napakapangit tingnan. Tapos nagkalat pa sa social media. Nasisira ang PNP dyan sa ganung klase mga pulis. Doon. We immediately relieved the person, sir, and we have already started the pre-charge investigation. And according to him, it's not pepper spray but an alcohol spray. At hindi ko na, sir, i-justify ang kanyang ginawa, Please do not, but that's wrong, sir. please do not We will not justify. tolerate. Alcohol ba kahit- naramdaman mo, Ma'am Cardona? Alcohol? Alcohol yung tinira sa'yo? Mahapdi ba yung alcohol, sir? Mamumula ba pag masprayhan ka? Di ba malinis yon? Tingnan nyo na lang. Kasi, ayoko na kasi, sir, palagi nagsisinungaling So, Torres. sana yung tao na yun? Sana yung tao na yun? That's a member of the Special Action Force, sir. And Rex Malimban had Bakit hindi nyo paharapin dyan, di ba? Bakit hindi niyo paharapin dyan yung hinayutak na pulis na yan para mag-explain sa kanyang sarili? Maipaliwanag niya yung kanyang sarili dyan, mga kababayan. Kung yun ngang iba, di ba? Kailangan mo pang kasuhan, no? Kasuhan nyo rin para umatin lang, di ba? O pagdating diyan, pag nagsisinungaling, Senator Bato. Ito pala. Senator Bato, china-challenge kita pagtuloy-tuloy po silang magsinungaling diyan, lalo na po itong si General Torre. Can you please contempt? Can you please cite in contempt itong mga hinayutak na ito? Pagpatuloy po silang magsinungaling. Kasi nga mga kababayan, napaka-unfair po. Doon po kaya Attorney Harry Roque na kinontempt wherein there is no such ground for contempt. Diba? O dito, I challenge sino ba tayo para mag-challenge? Pero malay mo, baka marinig nila. Diba? Na sana, pagpatuloy po ang mga ito na magsinungaling, ay ma-cite in contempt din at nang malaman nila, maramdaman nila, at ma-experience nila kung ano ba yung feeling ng nako-contempt. Diba? already initiated the pre-search investigation. May we know the name, Your Honor, and the assignment of this person from the good general, Your Honor? Okay, for the Commander. consumption of this committee, please give us the name. Colonel Malimban. Yes, sir, Your Honor, sir. Sir, the personnel is assigned with the Portiver SAC. He is now under restricted custody. His name is Corporal Lacanaria, sir. Ano? Ano? Yes, sir. From From From, ISAF.
Yes, sir. PNP Sub, sir, 41st SAC. Corporal Ray Lacanaria, sir. Ray. So right now, he He's is in- facing administrative charges. Yes, sir. We already started summary hearing procedure, sir. So yan mga kababayan, dapat eto tatanong lang ako para at least may ano kasi ako may pumasok sa isip ko. Eto mga kababayan, no, tama bang pangalanan diyan yung pulis na yan, no? Kung sa akin lang tama talagang pangalanan niyan, mga ka-review natin. Bakit? Para mapahiya rin pati pamilya nila. 'Di ba? Oh, nakakahiya po sa pamilya niya. Biruin mo, babae pa, pulis siya, stop pa. Oh. Kung general din ang, for example lang, kung may posisyon rin ang mga magulang nito, kasi parang, diba? O, di nakakahiya. Pangalanan nyo. O, tayong lahat, i-share po natin ito para kumalat po yung inayutak nito at sumikat. Summary hearing procedure. Yes, sir. Please update this committee. Update this committee as to the progress of the case you have charged against that personnel. Yes. Kumsek, take note mo hingin mo yung hingin mo. Mr. Chair, Thank you. Go ahead. Chair, may I please say something? I was there nung lumusob nung August 24. So I would like to surmise that I think the tyrannical behavior of General Torres emboldens his men. The treacherous at saka yung oppressive na kinakaya ang mga taong bayan ng ganyan. I think that kind of leadership emboldens his men to do the very same thing. Noted. Your Honor, if I may, Yes. may we request the good colonel to provide us the address of Ray Lacanaria so we can move on. Maybe know his address, sir. Sandali. Tingnan mo. Paki-play ulit Yan. yung video na yan. Paki-play. Yan, no? From sa likod Oh, yan, no? tinira. Tapos sibat kagad siya. Grabe naman. Tapos Pangit alcohol. yan. Ang pangit tingnan. No? Parang walang nangyari. Your Honor, Yes. siguro hindi niya gagawin yan kung walang basbas po. Kasi tingnan mo, lahat ng pulis na kapaligid, nakatingin sa kanya, wala man lang ginawa yung mga Tama mga ka-review natin, no? Tama po yung observation na yun. Hindi niya gagawin yun kung wala pong nag-utos sa kanya. Mga kababayan, kahit gaano po, no? Kahit nga po mga general, sumusunod sa utos lang, di ba? Lalo na kayo mga junior officer pa lang, pero gagawin niya ba yun? Kaya niya bang i-risk yung kanyang profession to do that? To do something which is not legal, mga kababayan? No? Kasi alam naman po niya, mayroon niyang kaakibat na responsibility, no? Yung kanyang ginawa. So, ano sa palagay nyo? Wala bang nag-utos? Hindi ba inutusan ni Torre ang taong ito? Or something na mas mataas sa kanya? Nagawin niya yon? pulis. Wala man lang nag-reprimand. Nakaupo, bumalik pa sa upuan, Your Honor, at inabot yung pepper spray sa katabi niya. Wala pong ginawa sila. Well, that is our assumption. Yes, that's my assumption po. We can assume na may nag-utos sa kanya. Pero rin na on his own, ginawa niya yan. We can make our own assumptions. Pero kaya nga, imbestigahan ninyo, Rex Malimbal. Sinong team leader ng pulis na yan? Baka yun ang nag-utos. Sabihan mo. Laruin mo kung inutusan niya yan. Mas lalo nakakahiya tayo. Yes, sir. Anyway, sir, as what RD Pro 11 have stated, sir, we do not justify yung kanyang action ba, sir? But it is individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Nung time na yun, sir. Medyo Bagong? gising siya nung time na yun. Nung Bagong gising daw po. Loko ba kayo? Yan po yung reason ninyo? Bagong gising? Kahit sa ang korte ko, hindi po yung pwedeng niyan, i-justify na bagong gising. Ganyan ba ang lahat ng pulis na bagong gising? Kailangan parang may warsyak, ganun, di ba? Kayo ba mga kabayan, acceptable ba na bagong gising itong hinayutak na ito kaya siya nang spray sa mukha? Huwag nyo naman po kaming lokohin mga sir, di ba? Kahit naman siguro hindi ka nakapag-aral pag ganyan ang ginawa sa'yo. Kahit yung may kasabihan nga tayo di ba? Magbiro ka na lang sa lasing, wag lang sa bagong gising. Sa bagay, no? Posible rin, di ba? Posible sa mga utak ng mga ganyang kaliliit. Pwede nyo i-explain, di ba? Na ganyan lang. Dahil bagong gising siya, acceptable na. Uy, ano yun?
justify bagong gising for that kind of action. I-justify. Special action force tayo. Ha? SAP tayo. Sir, sir. Oh, Your Honor. justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Ha? Ay, Your Honor. kaya tayo. We are the elite. Di ba? Special Action Force. Pag sinabing kayong elite fighting unit ng Philippine National Police, you should be the elite also in terms yung pinaka-disiplinado. And everybody is expecting you to act to be the elite people, lalong-lalo na sa pag-uugali. Okay? Thank you. Your Honor. Yes. Just two matters so we can move on. Can we request for the address, Your Honor? And can we ask both officers, Okay, point blank, Your Honor? Give me the address. Give me the address. Anong address? Sir, as of now, wala po akong hawak. I will just give him time, sir. Basta address. Anyway, Office niya, address sa niya is Special Action Force. okay. Saan ba kayo eh? Sa Santa Rosa o sa Po, Santo Domingo, sir. Santa Santo Rosa, Domingo, Yes. Santa Rosa, Laguna. Laguna? Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. And just Sa one question, headquarters. Santa Rosa. Oh. Can we ask them point blank if Colonel Balimban ordered his man to pepper spray my client, or if not him, General Torre? Just point blank question, Your Honor. I know Colonel Balimban. Yeah, he's a good man. He seems to be a good man, Your Honor. But I would just like to ask- Marawi hero ito. At hinahangaan ko itong official na ito. I don't think utosan niya yung pusang alaws na, forgive me my word, yung corporal na yan na gagawin yon. Did you order that? Definitely not, sir. Definitely no, I'm sure. How about Thank you. your junior officers? No, sir. No. To continue with the investigation, ha? Mr. Speaker, Go ahead. after the pepper spray incident, ano po ginawa ng ating commander po? Pinatawag niya ba? Lahat ba? Ni-remind niya na we have to protect the human rights. Bawal yan, blah, blah, blah. Ano pong ginawa po natin, sir? Okay. Did it come to your attention? Yes, sir. That's why, sir, actually before the operation, we reminded them to observe yung protocol natin, sir, yung use of force continuum. So it was relayed, sir, to them. And personally, sir, ako, sir, nag-conduct ng briefing, sir, sa kanila. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright, maraming salamat po.